Pag-usapan natin yung banta sa buhay ni BP Inday Sara. Kala natin nung una, biro-biro lang yung sabi niya na sinubukan nila akong igurgor para kaya lang hindi sila nagtagumpay. Akala ko nung una, biro lang yun eh. Ngayon, may mga lumalabas ng testigo na totoo daw yung recent birthday niya. Okay, so ito, may vlog si Pinoy Views and Opinion tungkol nito. Pakinggan natin at bigyan natin ng reaksyon. Pala talaga mga kababayan, na munti ka na palang magurgur si BP Inday Sara Duterte noong bago ng kanyang birthday. Yan po mismo ang inamin ng isang kaalyado nila mga kababayan na dati-rate. Akala daw lang niya na nagpa-opera lang mga kababayan, nagpa-surgery lang sa thyroid. Pero hindi po pala mga kababayan dahil tinangkaan po daw talaga ang buhay ni VP Sara. Oh, at nangyari daw ito noong bago ang kanyang birthday. Ang birthday po ni VP Sara Duterte mga kababayan is May 31. Kinabukasan, June na mga kababayan. Napansin nyo, matapos ang insidente ito mga kababayan, ano ang ginawa ni Sara? Di ba nag-resign siya bilang DepEd Secretary? Apparently mga kababayan, isa ito sa naging hudyat sa pagkalas niya sa gabinete. At inamin na rin niya ni VP Sara Duterte mga kababayan na sinubukan siyang gurgurin. Mayroon po siyang video niyan pero hindi lang natin sineryoso nung una. At nung tinanong si Sara kung sino ang gustong gumurgur sa kanya, ang sabi niya, silang lahat. Oh, tapos ngayon mga kababayan, yung sinabi lang ni Sara na banta na walang laman, ay panic mode na sila mga kababayan. Oh, imbestigahan ni Sara. Pinasampi na pa sa NBI. Pero nung nangyari ito kay Sara mga kababayan, ay tahimik lang sila. Panoorin niyo po ha. O, i-flashback lang muna natin ito mga kababayan ha. Sinubukan nila akong igurgur. Gilitan mga kababayan yung gurguran. Gilit sa lieg. Slash the neck. Akala natin no, parang, wala, hindi natin sineryoso ito mga kababayan. Pero may blatter pala. Si Sara na mismo ang nagsabi, mayroon silang mga police blatters. Hindi sila nagtagumpay. Hindi sila nagtagumpay. Although, hindi pa yan kinikwento ni Sara mga kababayan, pero tingnan nyo yung post ni Lauren Badoy. Hindi naman na siguro kailangan i-interpret yun. Very straightforward yun. Tinanong ako kung ano yung Nasa leeg. nasa leeg ko. At Kasi mga kababayan, tinanong siya, anong meaning mo gusto nila akong gurgurin? Sabi ni Sara, straightforward yun. Yung sinabi ko, yun na. sinabi ko na sinubukan nila akong igurgur. Pero Gilitan. No need for explanation kung ano yung gilitan. Slash the neck. Gamit ang matulis na bagay. Kutsilyo siguro mga kababayan. Sa tingin natin parang na-hostage, no? Parang tinutukan siya ng kutsilyo dito. Sige. Ganyan siguro. hindi sila nagtagumpay. Sino ba yun sila? Silang lahat. Silang lahat. Ang mga bangag na kababayan, tambaluslos at mga kokak dyan. Silang lahat ang may pakana. So NBI, nasaan ang investigation nyo ngayon? Totoong may threat kay Sara, tapos ngayon, dito kay Sara, bunganga lang na kung mamatay siya, at posible pang papailan ng paglabag daw sa anti-terrorism law mga kababayan. Smio, ginawa pag terorista si Sara. Tingnan natin, babalik tayo. Anong nangyari sa kanya nung Mayo? May Si 31 Professor na Malotikia yung nagsasalita. Eto mga kababayan, nung nag-anunsyo na siya ng resignation, dyan natin unang napansin iyan. Fresh na fresh pa ang sugat mga kababayan. Around June ito mga kababayan. Fresh na fresh pa ang sugat niyan. Tapos yung sabi ng mga loyalustay na chikiningi daw. May chikiningi bang ganyan? Pahaba? Linya? Ano yung mga bibig nyo? Mga palaka? Baklas Admiral. Malapit sa kaarawan niya. Bakit hindi yung pumaloob sa national security? Angle? Walang investigasyon. Kasi hindi binibigyang diin ang Vice Presidente. Ang hindi pa natin... Ang sabi pa nga ni Sara Duterte, hindi nyo alam na may threat ako. I-review nyo ang mga police blatters nyo. O pinablatter na yun mga kababayan sigurado. Nalalaman, no? Ang hindi sinasabi ni Vice Presidente. Pero hindi pa niya i-detalye ngayon mga kababayan dahil isa yan sa mga alas ni Sara Malamang may CCTV din yan mga kababayan. Ilalabas din yan ni Sara Duterte. Ano bang nangyari sa kanya nung birthday niya? At meron siya ditong linya sa liig. Ay, Sugat!
Alam po natin si Vice Presidente ang magkwento nun. Akala ko po yun, may sakit eh. Kami rin, akala namin dahil may nagsabi mga kababayan na nagpa-opera daw ng thyroid. Hindi naman ganyan. Malinis, clean cut po yung mga kababayan kapag nagpa-opera ka ng thyroid dahil scalpel ang gamit niyan eh. Yung talaga mga kababayan, thin slice. Hindi kagaya nito mga kababayan tapos pinagtawanan ng mga dilawan dahil lumaki daw ang sugat o nag-keloid. Keloid ang tawag dyan, mga loyolustay. Lalong-lalo na yung sugat ay malaki ang hiwa. At nagpaalis ng thyroid, hindi naman pala ho. Hindi naman pala. Si Sara na mismo ang umamin, ginurgur siya. Sinubukan siyang gurgurin. Pero hindi ho ako ang magsasabi sa inyo niyan, no? Ang tingin natin sa Vice Presidente, spare tire. Pero sa mga curious mga kababayan, mayroong mga marites si si Dr. Lauren Badoy niya. Again, nasa saligang batas. Ang sinabi doon, pwede mong bigyan ng katungkulan at hindi subject sa confirmation ng Commission on Appointment. Ganun na lamang pong pagbibigay diin ng saligang batas sa kanya. Tapos yung NBI mga kababayan, grabe kung makapag-utos si Sara. Inuutusan kita na pumunta ka dito at sagutin mo itong mga asunto mo. Hindi tumaliba si Sara. Ano kayo? Siniswerte? Buti nga sa inyo, NBI. Sana ho, wag natin bastusin ang institusyon. Bastos si Sara. Sana ho, ating gamiting gabay ang Admin Order 451, Series of 1981, na mismo ang ama ng Pangulo ngayon ang pumirma niyan. Ama ni Ngagnag. At klarado ho, siguro ho sa protokolyo, dapat ang mga kasundaluhan at ang PNP maintindihan, lalo na ang NBI, maintindihan na hindi basta-basta yung tinatawag yung second in line mga kababayan na. Tapos ang NBI parang nakapagpatawag ng yung mga kriminal. Halika dito! Bartolina! Vice President to appear before you to be investigated. Tapos, etong NBI, bakit nung binantaan si Sara, pinangkaan gurgurin, wala kayo ni isang imik mga kababayan, di ba? Kung may mali, kasuhan. Ngayon, may nag-file ng indisbarment, karapatan ng bawat Pilipino. Yan si Gadon, Bobo. Nag-file ng disbarment kay Sara Duterte, ang disbarred lawyer mga kababayan. At Pilipino, yung ganyan. Pero kung yung nagpa-file ng disbarment, disbarred rin, parang katawa-tawa naman ho yung nangyari. Parang clown mga kababayan, tapos nanakot pa na, kung hindi niyo ito actionan, ipapa-impeach yung mga, pagpa-impeach daw ang mga maestrado sa Supreme Court. Anyway, yun na po, ang tungkol sa tangka sa buhay ni BP Sara. May ako na nagpa-blatter daw si BP Sara. I think si Senator Bato de la Rosa ang nagsabi na one time nagpa-blatter talaga si BP Sara tungkol sa nangyari sa kanya. Yung sinasabi ni Pinoy Views and Opinion na si Dr. Lauren Badoy, hindi ko alam yon. Paki-comment kung ano yung information ni Dr. Badoy tungkol yan, na narinig ko mismo sa vlog ni Professor Malotikia na yun nga, after ata yung birthday niya, parang may nangyari. Kaya lang ayaw niyang sabihin. Sabi niya, bahala na si BP Sara na magsabi sa detalye. So, ito, kung totoo na talaga nandyan yung banta ng buhay, banta sa buhay ng Vice Presidente, nakakatakot dahil yung security niya tinanggal yung pinagkakatiwalaan ba? Tinanggal, gustong palitan, i-replace ng AFP, ayaw niyang tanggapin ni BP Sara. Kasi, it's a matter of trust. Kaya sabi ng BP, kahit tanggalin lahat ang kanyang security, okay lang sa kanya. Mag-hire na lang siya ng private security, yung galing sa agency. Naku, bakit ba naman umabot tayo sa puntong ganyan na na talaga, nawawalan na ng tiwala si BP Sara sa
dito sa administrasyong ito dahil sa mga pangyayaring ganito na sana hindi sana ito mangyayari kung maganda lang ang leadership ng ating pamunuan. Ang napakagandang samahan nung una, ngayon, ganito, nagkawatak-watak na.